Si Larry Gadon naman ay nag-file ng disbarment. Ito, si BP Inday Sara, nanuntok siya sinuntok niya yung sheriff, and yet the Supreme Court did not bother to suspend her. At ngayon, papatayin niya yung presidente. Tingnan ko ngayon ang tigas ng Supreme Court. Nag-file siya ng disbarment before the Supreme Court pero kinriticize niya yung Supreme Court. Gusto kong subukan ang pagiging fair at ang pagiging makatarungan ng Supreme Court sapagkat ako na kung saan ay wala naman talagang dahilan para i-disbar, ay dinisbar ako ng Supreme Court. At yung kaso na inihain ni Raisa Robles ay dinismiss ng Department of Justice kasi wala namang ebidensya na ako ay nag-upload ng video, and yet the Supreme Court, dahil anti-Marcos ang Supreme Court, ako ay dinisbar. Sinuspandi pa ako ng 1 year and then dinisbar kahit na walang dahilan. Why are you asking for relief from a body na sinasabi mo hindi ka naniniwala, sinasabi mo ay bias, hindi sumusunod sa rule of law? Yun ang mga tirada niya sa Korte Suprema eh. Ah, ganun. Kay pro-Marcos daw at sabi niya, tinakot niya, pagka hindi daw inaksyonan yung kanyang disbarment ay pa-impeach niya itong mga miyembro ng Korte Suprema. Hindi ko maintindihan kay kaibigang Larry kung sino bang tinutulig sa niya noong nagpa-interview siya pagka-file nitong disbarment sa Korte Suprema. Sabagat nag-file siya ng disbarment before the Supreme Court pero kinriticize niya yung Supreme Court. Ngayon, so impeachment kay VP Sara, si Larry Gadon naman ay nag-file ng disbarment. Actually, yan si Larry Gadon. Pasensya na, kaibigan ko yan. Ngunit sinabi ko na sa kanya, yan disbarment po, yan ay confidential. Pagka ikaw ay nagpa-file ng disbarment, according to the rules of court, ikaw ay hindi mo dapat yan ay pinapublicize. Pero pinapublicize niya at hindi ko maintindihan kay kaibigang Larry kung sino bang tinutulig sa niya noong nagpa-interview siya pagka-file nitong disbarment sa Korte Suprema. Sabagat nag-file siya ng disbarment before the Supreme Court pero kinriticize niya yung Supreme Court. Why are you asking for relief from a body na sinasabi mo hindi ka naniniwala, sinasabi mo ay bias, hindi sumusunod sa rule of law? Yun ang mga tirada niya sa Korte Suprema eh. Kay pro-Marcos daw at sabi niya, tinakot niya, pagka hindi daw inaksyonan yung kanyang disbarment ay pa-impeach niya itong mga miyembro ng Korte Suprema. Sabagkat, kaibigang Larry, pasensya ka na, ito naman ay factual. Magkaibigan tayo pero I have to say this kasi laging binibida ni Larry Gadon, siya daw ang nagpatalsik kay Sereno. Ayun. Kasi nag-file siya ng impeachment at totoo naman, nag-file siya ng impeachment. Pero yung impeachment na yon ay hindi na inaksyonan. Hindi yun ang nagpatalsik kay Sereno. Kung hindi, yung co-warranto case na final ni Attorney Eligio Malyari. Yun po ang nag-grant ng Supreme Court kaya natanggal si Sereno. Hindi ko na pwedeng sabihin Chief Justice kasi Co-warranto yun. co-warranto kasi yung co-warranto pa nag-grant yun, ang ibig sabihin wala kang entitlement, wala kang karapatan doon sa opisina na iyong hinahawakan, yung panunungkulan. So, kung mapapansin mo, kung pupunta ka sa Supreme Court, yung mga larawan doon, may larawan doon sa gallery ng mga dating punong mahistrado ng Korte Suprema. Okay. So, nandoon sina Cayetano Arellano, sina Chief Justice Tihanki, Chief Justice Fernando, yan. Ngunit, kung mapapansin mo, wala ang larawan ni Chief Justice, not Chief Justice, ni Attorney Sereno, sabagkat it is as if hindi siya naging Chief Justice. Dapat nga, hindi siya naging Associate Justice man lang. Kung titignan nyo yung logical conclusion ng co-warranto na desisyon, yung ponensya ng Korte Suprema. So, yun ang sitwasyon ni Attorney Sereno. She was never Chief Justice, as if. So,
hindi siya pwede dapat i-address na Chief Justice. Buti pa si Rene Corona, dating Chief Justice, na impeach lamang nga dahil pinag-initan. Okay. Oo. Which brings us to Vice President Sara Duterte. Alam nyo, talagang posible. Alam nyo, natatawa nga ako eh. Alam nyo, pag na-impeach yan, si Sara. Vice President Sara, Opo. in spite of the fact na sinabi na ng Pangulo na huwag nyo nang impeach yan, waste of time yan. Yes. Mas maraming priority. Na tama naman si Pangulong Marcos. Ang problema, di sinabi nga ng ang Bakabayan Black, huwag kang mangingialam dito, ikaw ay executive, Oo. kami ay lehislatura, hindi mo kami dapat pinapakialaman dahil may separation of powers. Technically correct. But ang presidente, kahit siya ng executive, nagsiset ng legislative agenda ang presidente. Kasi hindi porket separation of powers, hindi na kayo magko-cooperate. Kahit ano sabihin ng presidente, baliwala sa'yo. Kaya nga, meron tayong proseso na kapag ang isang bill na final ng isang mambabatas ay sinertify na urgent ng executive, ng Pangulo, ito ay inuuna. Bakit? Sapagkat, although under our constitutional government, ang Pangulo ang nag-execute ng batas, anong i-execute mong batas kung walang batas? Ayun. So, sinong gumagawa ng batas? Of course, ang lehislatura. Ang batasang pambansa. Composed of the Senate and the House of Representatives. Ngayon, di ba, ang Chief Executive nga, ang punong ehekutibo ay Pangulo. Siya ang nagpapatupad ng batas. Opo. Kumbaga siya ang in charge kung anong direksyon pupunta ang Pilipinas, ang ating bayan. Kaya nga number 1 yung plaka niya eh. Although, talagang pare-pareho na ang Chief Executive, siya yung puno ng ehekutibo, ang Chief Justice puno ng Hudikatura, at ang mga puno ng lehislatura ay hatian eh. Ang Senate President para sa upper chamber at sa lower chamber or lower house ay ang speaker. Okay. Pero, so dapat yan separate but co-equal. Co-equal sa powers pero hindi pwedeng lahat number 1. Ayun. Di ba? Di ba, there can only be one. Di ba sabi nga. Opo. Doon sa Highlander, yung show, di ba? There can Yes. only be one. So, talaga naman, by tradition, ang pinakamataas na pinuno o ang pinakamataas na opisyal ay ang Pangulo. Pangulo, yes. Oo, kasi nasa kanyang power of appointment and execution ng laws. Kaya nga yung plaka niya, number 1. Di ba? Number 2, yung Vice President. Ewan ko, number 3 yata yung Speaker. Ano ba yung protocol? Senate President. Number 4 yung Speaker. Ayun. Oo. Number 5, Chief Justice. Number 6, Justices of the Supreme Court. Pero meron ako 6 cabinet eh. Noong, hindi naman ako naging miyembro ng gabinete. Ang alam ko lang cabinet, yung nandun nilalagyan ko ng sapatos. Number 6 yata eh, i-google nga natin kung ano-ano yung Pero protocol. dati, Anyway. tatandaan ko lang 888 eh, puro 8. Hindi, special plate yun, binabayaran yun sa Pag LTO. gusto nila. Oo. Okay. Mm-mm. So, kung ganito pala ang nangyayari sa ating bansa, at yung presidente ay hindi na rin pinakikinggan, Oo. klaseng, Ang akin, sabi ko, separate but co-equal. Pero ang nagsiset ng legislative agenda, hindi, ang pagkakamali dyan, kapag hindi sinunod ng legislatura, hindi ko sinasabing kailangang sundin, ngunit, hindi naman ang power dyan ay hard power na tinatawag na may karapatan kang pag-utusan ang mga mambabatas. Wala. Opo. Pero talaga, ang presidente exercises soft power sa buong machinery ng gobyerno. Opo. Okay. Hindi naman ito paglabag sa constitutional guarantees of separation of power sapagkat talagang siya nagseset ng legislative agenda. At